pagsamba sa Panginoon at sa pagkakataon pong ito, ang Diyos naman po ang maghahayag sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita. At ni po lingkod bilang kanyang mensahero para po sa umaga pong ito na ako po ay privileged sa pagkakataon pong ito. So muli po mga kapatid ay samahan niyo po ako sa aklat ng unang Korinto chapter 6 verses 9 to 11. 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Okay, sige po. So kung nakita na po natin sa ating po mga Biblia, tayo po ay sumandaling magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Okay, so sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli at patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang umagang ito. Ang paghahayag po ninyo ng inyong pong salita ay hindi po mauwi sa amin na walang kabuluhan, kundi ito po ay magdala sa amin sa wastong pamumuhay at makabuluhang paglilingkod sa iyo. At patuloy niyo pong gamitin lamang ang inyong pong lingkod na instrumento. Itago niyo po, O Diyos, sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang maitaas namin, O Diyos, sa umaga pong ito. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay sa iyo po lamang. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So, kung titingnan po natin mabuti, ano po ang sinasabi po dito sa ating binasa. So, ang sabi po dito sa 1 Corinthians, so nais ko din pong basahin po sa Tagalog. So, kanina po ay sa English ko po binasa. So, ang sabi po dito is, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Therefore, sinasabi po ng Biblia na ang mga taong nabubuhay sa mga ganitong kasalanan ay kinakailangang makilala nila ang Panginoong Hesus. At hindi ho magiging posible ang pamumuhay na karapat-dapat sa Diyos hanggat hindi niya nakikilalang lubos o nakikilala. Ano po? Kasi pag sinabi nating lubos ay hindi pa po yan mangyayari sa atin ngayon. Ano po? Kundi kahit doon sa panahon na kasama na natin ng Panginoon. But ayon pa rin doon sa kakayanan po natin. Ano ho? Kung paano po natin makikilala siya. Okay? So yun po yung sinasabi po dito na unless you know Christ. Okay? Hanggat hindi niyo kilala si Kristo, unless you are sure that you are in Christ, so, living righteously is impossible. So, hindi po tayo makapamumuhay ng matuwid ayon sa Panginoon. Bagamat hindi po natin ma-attain yung tinatawag nating perfection o yung pamumuhay na walang kasalanan. Di ba? Dahil nandun pa rin yung ating posibilidad na tayo po ay magkasala. Ngunit, bilang isang Kristiyano, bilang isang bagong nilalang, meron na po tayong standard sa pamumuhay na dapat nating susundin. At hindi na ito yung ating pamantayan, kundi ang pamantayan po ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya nga po ang ating objective muli is tayo po ay mapaalalahanan, so to be reminded of the spiritual life that we have in Christ as a life meant for righteousness. So bilang ito ho ay para sa katuwiran at hindi para ho sa kasalanan. So we have our first point, that is the deception of a double standard righteousness. So ito po ay babala ni Apostol Pablo
na kung ikaw ay nagbabalak muli na bumalik sa iyong dating pamumuhay, bagamat sinasabi mo na ikaw ngayon ay isa ng Kristiyano, ito ang panganib. Okay? Ito po ang panganib. Hindi tayo sa Diyos. Hindi tayo mapapagbilang sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi po dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. At binanggit po isa-isa ni Apostol Pablo ang mga kasalanan na kung ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa alinman dito sa mga kasalanan ito, still, hindi tayo mapapabilang sa kaharian po ng Panginoon. So, katulad po ng sexually immoral, so nabanggit po yan, idolaters, adulterers, effeminate, homosexuals, thieves, coveters, drunkards, at noon pong nakaraang linggo, so atin pong napag-aralan ang revilers, o yun pong mga naninirang puri sa kanyang kapwa. At ngayon pong umaga, ipagpapatuloy po natin sa huling katangian or yung tinatawag nating character ng isang taong hindi mapapabilang sa kaharian po ng Diyos, at yan po ay swindlers. So doon po sa Tagalog ay mababasa po natin ay mga taong scammer. Hindi. Ano po? Nandaraya. Ano po? So kasi medyo ang language natin, sabi nga, parang ano na hindi na pure Filipino. So para mas ma-understand natin ng mas mabuti, so scammer. Diba? Pero sa Biblia, mababasa po natin is nandaraya. So alam niyo po ang pandaraya, maraming ways. Maraming paraan. Hindi lang yan isang simpleng action word or simpleng practice. Pag sinabi po nating pandaraya, hindi lang yung halimbawa, ikaw ay estudyante, yan, yung tinatawag nating cheating. Ano? So, kung halimbawa ay na-experience natin nung tayo estudyante pa o may mga estudyante ngayon na involved sa ganito, so hindi lang ito yung pandaraya na sinasabi po dito sa Biblia. May mga nagtatago ng kodigo sa medyas, o di kaya ay sa dila. Ano po? So, yan. So, yun yung mga madidiskarte ikuno na paraan para hindi mabisto ng teacher. Ano po? Na nag-cheat. Ewan ko lang. Pero ako po, hindi po ako nagmamalaki. Hindi ko po na-experience yung manulat. Hindi po ako nagmamalaki. Ano po? Pero yung tinutularan. Ano po? So, yun po yung isa sa hindi natin malilimutan na experience nung tayo po ay high school or college. Diba? So, yun po yung isang klase ng pandaraya na alarming para sa isang Kristiyano na hanggang ngayon ginagawa pa rin niya. Kasi pastor, talagang hindi ko po hindi ko po kayang sauluhin Ano po? Mapwede sabihin ng teacher, open notes. Ano po? O di ka, pag mabait ang teacher, sige. Basta lang yan, formality lang. Pero kayo pasado na. Pero in the end, nandun pa rin talaga yung kailangan na tayo po ay honest. Ano po? Sa pagiging estudyante po natin. So, hindi natin niloloko ang pagiging estudyante natin. Ano po? So, hindi tayo nakakuha ng marka na deserve natin yung marka na yon. Ano po? Kundi talagang pinag-aralan po nating mabuti. Kaya ngayon, so titingnan po natin, ano po, yung salitang swindler. So yan po ay mula sa Greek word na harpax. At ang salitang ito is referring to people who steal indirectly, used in the New Testament to describe individuals who are greedy, grasping, or who take by force. So yung salitang pandaraya po, dito po sa talata, hindi siya lang simpleng pandaraya. Kundi ang sabi po dito is greedy, grasping, or taking, or seizing something by force. Pwersahang pagkuha o pwersahang pagnanakaw sa isang bagay na hindi sa kanya o pag-aari ng iba. And it conveys the idea of someone who is not only eager to possess more than they have, but is willing to do so through unjust or violent means. So sa hindi makatarungan at sa bayolenteng pamamaraan. Okay? Yun po yung salitang swindler na sinasabi po dito. And this word is often used to characterize those who exploit others for personal gain.
So, iba't ibang ways, ano po, yung sinasabing exploitation sa ibang tao, sabi dito, such as extortioners. So, kung familiar po tayo sa word na extortioners, ang ibig sabihin po nito is, sila po yung kumukuha or nagbabanta para makakuha ng pera. So, they obtain money or something of value from another person through force, threats, or intimidation. So, uso po yan. Ano po, pag hindi mo ibinigay ang aking hinihingi sa iyo, yan. So, meron akong gagawin na siguradong hindi mo makakalimutan. Yan. So, that is a form of extortion. Ano po? So, nangyayari po yan. Yung blackmailing na tinatawag. So, nababalita yan sa TV. Ano po? Na pag hindi mo binigay sa akin yung hinihingi ko sa iyo, monetary or hindi, so, meron akong gagawin na hindi tama. Ano po? Na siguradong mapapahiya ka. So, that is extortion. Next is embezzlers. So, kapag sinabi naman nating embezzlers, they steal money or property that they are responsible for or that belongs to their employer. So, yun po yung salitang embezzlers or embezzlement. So, pinagkatiwalaan ka, let's say, ng pondo o ng pera, but meron kang strategy na kinukuha mo ng dahan-dahan and you falsify the record para hindi siya magmukhang ninakawan. So that is embezzlement. Okay? So niloloko mo yung pinagtatrabahuan mo o kung saan ka empleyado. So that is embezzlement. Then confidence men. So when we say confidence men, these people persuade others to give them their money or property by lying to them. So ito yung tinatawag nga nating scammers. Mag-invest ka dito. At siguradong ang interest o ang balik sa iyo ay triple or quadruple. Pero yun pala isang beses lang. Tapos after a month or two, pag kinontak mo, hindi mo na makontak, hindi mo na mahagilap. Hinanap mo sa Facebook, naku, hindi pala totoo yung account. So that is confidence men. So yan ay talamak ngayon sa atin. Marami yung nabibiktima, millions and millions ang kanila pong ini-invest. Ano po? And we have promoters of defective merchandise, rather. Defective merchandise and services. So, marami ho niyan na actually may mga, for example, yung insurance, di ba? So, may mga ganun. Pero hindi pala, totoo. Tapos yung mga produkto na sinasabing effective, pero nung ginamit, hindi pala effective. Nakasira pala ng katawan. Okay? So, yan ay isang form din ang tinatawag nating swindler. Okay? Or swindling. So, promoters of defective merchandise and services, false advertisers, and other many types. Okay, so sabihin na, ito quality yan, di kalidad ito. Pero nung ginamit natin ay wala pang isang taon, wala na. Ano na siya? Hindi na siya maganda. Okay? So marami pong ganyan sa panahon po natin na naluloko dahil nga po sa tao. Kung paano niya i-deliver, kung paano niya i-entice ang tao na talagang bumili ng produktong ito, yan po yung sinasabi ho dito. Na tinatawag po nating swindling. And, ang salita pong harpax, mga kapatid, sa Greek, yung Greek word po ng swindler, is from the Greek verb harpazo, which means to seize or to snatch. And ito po ang ginamit dun sa 1 Thessalonians 4:17, yung salitang caught up. So ano yung salitang caught up na yon? That is the rapture of the church. Okay? So we'll be caught up. Okay? So sila'y, ano ba yung salitang caught up? Hindi lang basta sila kukunin. Ang salitang Greek word po, o sa salitang Greek, ang ibig sabihin po nun, sila ay dadagitin. Okay? Abduct. Yan. So, abduct.
So, di ba pag nakapanood tayo sa TV ng mga snatcher, yung mga nahuhuli sa CCTV na mga nag-i-snatch. So, hindi talaga yan, yung snatch ay parang naka-slow-mo. Ano po? Di ba? So, wala namang snatcher na slow motion eh. Okay? Kaya nga snatcher, kasi pag sabi snatcher, talagang ano yan? Yung sa pagkakataong hindi mahahalata nung biktima. Ano po? So, yung mga nakamotor, for example. So, yung halimbawa, may nagsa-cellphone dun sa bangketa na nakaupo dun sa sa gutter. Tapos may dalawa, na nagmamanman. So, syempre, maghihintay sila ng tiyempo, maghihintay sila ng tamang pagkakataon para hanggitin yung target nila na gusto nilang kunin. So, yun po yung salitang harpazo. Ano po? So, sabi dito, that is to denote the rapture of the church. And this same Greek word is also used in Matthew 7:15. Yung salita din pong harpazo to denote ravenous wolves. Ano po? Yung characteristic ng false prophets. So, yung salitang ravenous is also mean, sabi dito is extreme hunger. Extreme hunger or implying a voracious appetite. Okay? So kapag sinabi po nating false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves, so pag sinabing ravenous wolves, hindi sila more on giving, meron silang gusto makuha sa iyo. At ang gusto nila, mabilisan itong mangyari. Okay? Kaya yan po yung salitang harpazo, mga kapatid, na pinanggalingan po ng salitang swindler. Kaya lahat ng ito, all of them, okay, the sexually immoral, the idolaters, adulterers, homosexuals, effeminate, thieves, and the rest, kasama po itong swindler, will not inherit the kingdom of God, meaning they all fall short of the kingdom of God. So babalik tayo doon sa Romans 3 verse 23 that all have sinned and fall short of the glory of God. So to remind the Corinthians kung ano na sila ngayon at ano sila dati. Kaya sabi po doon sa sumunod, and such were some of you. Okay? And such were some of you. So hindi po sinasabi dito ni Paul na kayo'y ganito, kayo'y ganyan, but you were such. Sabi nga, you were such, or such were some of you. So, maaaring dati kang idolater, sabi ni Paul. Pero hindi sinasabi ni Paul na, kumbaga, ginajudge ni Paul ang mga taga-Korinto. Sabi niya, maaaring ikaw ay dating idolater, maaaring ikaw ay dating extortioner, maaaring ikaw ay dating adulterer. But now, so tingnan po natin, sabi dito, their condition, okay, and such were some of you. So kung titingnan po natin sa Greek, it is imperfect tense. Okay, yung salitang were is imperfect tense. So pag sinabi po natin imperfect tense, is already in the past. Okay? Ito ho ay tapos na sa nakaraan. And he reminded them of their past. So what is that? That they were dead in trespasses and sins, and they were Gentiles who do not know God and having no hope and without Christ. Ephesians chapter 2. Kasi maaaring ang isang deception po sa kanila is yung kanilang kalagayan or yung kanilang kondisyon na ngayon, sila ay Kristiyano na, pero hindi po pwede na nandun pa rin tayo sa buhay na para wala tayong pinag-iba sa mga hindi mananampalataya. Wala tayong pinag-iba doon sa mga nabanggit. Ano po? Nandun pa rin tayo sa pamumuhay na niloloko natin ang ating kapwa, sinisiraan natin ang ating kapwa. Tapos sasabihin natin tayo ay Kristiyano. So ito po yung nais ni Paul na ipabatid sa kanila na ang kondisyon nyo ngayon hindi na kagaya ng dati. Kaya sabi niya, and such were some of you. Past tense. Okay? And in verse 10 or kung itutuloy po natin sa verse 11, ano po sabi dito? But, okay? But you were washed, you were sanctified, you were justified.
Sa Tagalog po, sabi dito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Yan po yung ating second point. Ano po? The demarcation of a single standard righteousness. So, ano ba ang kumbaga distinction sa isang taong may isa lamang pamantayan sa kanyang buhay at ito ay ang pamantayan ng Diyos? So first, siya ay nilinis. Ikalawa, siya ay pinapaging banal o ginawang banal. At ang pangatlo ho, pinawalang sala. So washed, sanctified, and justified. Okay? So sa Greek word, kung titingnan po natin, so siya po ay nag-start with conjunction but. That is the strongest particle, the word ala. Okay? Pero sa Greek po, hindi siya isang beses lang ginamit. 3. Okay? 3 beses hong ginamit yung conjunction na but. Kaya sabi dito, pag itatransliterate natin yung sa Greek, ang sabi dyan, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified. So for emphasis, ito yung sinasabi ni Paul, ngunit subalit kayo ay nilinis. Ngunit subalit kayo ay ginawang banal ng Diyos. Ngunit subalit kayo ay pinawalang sala ng Diyos. So yun po sa Greek. Ano po? Kasi pagka i-English natin yan, medyo awkward because para magkakaroon ng redundancy. Pagpaulit-ulit ang conjunction. Di ba sa English naman, isa lang naman ang conjunction. Di ba? Pero sa Greek, kung titingnan natin, 3 beses pong ginamit to emphasize kung ano ba ang isang Kristiyano. Kaya sabi dito, the demarcation of a single standard righteousness. So first is that we were washed. We were washed. Tayo po ay nilinis. Kagaya po ng inawit natin kanina. Ano ho? So, there is part in the blood at ang dugong ito ang naglinis sa atin. Kaya tanong, tayo ba'y nalinis na? Malinis na ba tayo, mga kapatid? So, hindi tayo nalinis through our good works. Hindi tayo nalinis through our church membership. Hindi tayo nalinis through our personal experience sa pagiging tao po natin, but only through the blood of Christ. Dugo ni Kristo. Kaya sabi po sa Titus chapter 3 verse 5, Christ saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. So yung salitang wash po dito is, it talks about regeneration. So, pag sinabi po natin regeneration is bagong buhay, bagong kapanganakan. So, in other words, is the word born again. Ano po? Pag sinabi po natin regeneration. So, we were washed and this speaks of the supernatural bath. At nagka-echo tuloy yung ating ano. Ano po? So pag sinabi po ditong supernatural bath, of course, sino po ang involved? Pag sinabi nating supernatural bath, hindi tayo nagligo sa sarili natin. Ano po? Hindi kagaya yan ng paniniwala ng ibang relihiyon na maliligo sila sa ilog, sa paniniwala na pagligo nila doon, malinis na sila. So this is supernatural bath. At ang gumawa ho dito is ang Panginoon. Through the Word and the Holy Spirit. Okay? So dalawa po ang nasa likod ng ating kapanganakang spiritual. So we have the Word of God and the Holy Spirit. So kung tayo nanampalataya sa Panginoon, so nandun po ang paglilinis ng Kanyang salita at ng Santong Espiritu. Amen, mga kapatid? Amen. So, again, we were washed. Tayo po ay hinugasan o nilinis.
And kung titingnan po natin ang tense, so this is aorist tense. So kapag sinabi pong aorist tense sa Greek, it is a completed action in the past. Hindi lang yan basta nangyari nung nakaraan. Ito ay ganap na sa nakaraan. So yun po yung word na nilinis. Okay? Hindi lang basta yung paglilinis is happened in the past, but a completed cleansing in the past. So ganap na paglilinis. Yan po ang una na sinasabi po dito sa ating talata. So that indicates a completed past action with continuing results. Therefore, if you are washed, kung ikaw ay hinugasan ng dugo ng Panginoon, ikaw ay nabubuhay bilang nilinis at hindi nagpapakarumi. Ano po? Hindi tayo nagpapakarumi sa ating pagiging Kristiyano. Galing na tayo sa putikan, babalik pa rin tayo. Parang mali naman. Alam mo nang madumi, pero babalik ka pa rin. Alam mo nang hindi maganda, pero gagawin mo pa rin. 'Di ba? So hindi maaari pag sinabi po natin Christian, ang buhay pa rin natin is just like kung ano tayo before. We're wallowing in a mire. And now meron na tayong relasyon sa Panginoon, babalik pa rin tayo sa mire? Babalik pa rin tayo sa ano tawag doon? Sanaw? 'Di ba? Babalik pa rin tayo sa sanaw ng kasalanan? Sa pusali? Kaya nga sabi ni Paul, these people will not inherit the kingdom of God. But you were washed. Ikaw ay hinugasan na. Ikaw ay nilinis na. So why? Bakit gugustuhin mo pa rin maging adulterer? Bakit gugustuhin mo pa rin maging swindler? Bakit gugustuhin mo pa rin maging idolater? Ano po? Next, we were sanctified. So, kapag naman sinabing sanctified, so this speaks of sanctification. Kaya doon po sa Tagalog, ang basa ko natin dito is, ginawa na kayong banal ng Diyos. Or pinapaging banal. So, hindi tayo banal sa kalikasan natin. We were sinners. Di ba? Tayo po ay makasalanan. But, nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, so tayo po ay pinapaging banal. We were set apart. So that is the word sanctified. Okay? So this speaks of the new behavior or conduct. Kaya sabi po dito is, he is to live a life that corresponds to his cleansing, his doing, and his standing. So, kailangan may correspondence doon sa kanyang pagkalinis, sa kanyang kilos, at sa kanyang katayuan. Yun po yung sinasabi ng tatlong katotohanan po natin. So, we were sanctified and that speaks of the new behavior or conduct. God carried out this action of setting the believers apart from profane and unto the holy when they believed. So, ang Diyos po ang nag-alis sa atin. Sabi dito, ang Diyos ang nasa likod po ng akto ng pagsiset. Sabi yan, setting the believers apart from profane and unto holy. Okay? So that is the word set apart. So we have three aspects of sanctification. Meron po tayong tatlong aspeto. We have the positional, and that means our perfect standing in holiness. Positionally, mga kapatid, we were set apart. Next is the progressive sanctification. That is our daily growth in grace and becoming more and more set apart for God's use. So tandaan po natin mga kapatid ang aspetong ito. Ano po? So ang sanctification is not simply yung ating pangkasalukuyan, that we are becoming more and more set apart to God. Ano po? But first, we are positionally set apart. Inilayo po tayo ng Panginoon, ibinukod po tayo ng Panginoon, ginawa po tayong banal ng Panginoon, at dahil tayo po ay ginawang banal ng Panginoon, mabubuhay tayo para sa kabanalan. Amen? Para sa kabanalan. Kaya sabi dyan,
it's becoming more and more set apart. Kailangan ma-identify ang isang Kristiyano na siya'y patuloy na humihiwalay sa sanlibutan. Hindi po ibig sabihin na wala tayong papansinin. Ano po? Sa mga nasa sanlibutan. Kundi ang pamumuhay natin ay maging iba kumpara sa mga nasa sanlibutan. So yun po yung pangalawang aspeto. And number 3 is the ultimate sanctification. So that means glorification. And that is attained only when we are completely set apart to God. So kapag kapiling na po natin ang Diyos, doon po mangyayari yung tinatawag nating ultimate sanctification. And that is glorification. Okay? Kaya normal po sa buhay ng isang Kristiyano na mag-struggle po siya sa kanyang kasalanan. Pero never po sa buhay po ng isang Kristiyano na sa kabila ng kanyang patutuo na siya isang Kristiyano, ini-enjoy pa rin niya magkasala. Ini-enjoy pa rin niya na maging swindler, na maging adulterer, na maging effeminate, na maging homosexual, at ang iba pa na nabanggit po sa ating passage. And number 3, we were justified. Tayo po ay pinawalang sala. So remember na tayo po ay sa hukuman ng Diyos. We were all condemned. Okay? We were all sentenced to eternal death, sa kamatayang walang hanggan. But meron po tayong manananggol. At ang manananggol po natin, siya din po ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya din po ang namatay sa halip na tayo. At ito po ay ang ating Panginoong Jesus. Imagine kung ano po ang biyaya ng Panginoong ito sa atin. Not only that Christ, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Not only na ang Panginoon ay nagbayad ng ating kasalanan, also, siya din po ang tumayo bilang tagapagtanggol po natin sa Ama. Kaya ang sabi ng Ama, sige, you are now, sabi nga, declared righteous. Dinideklara na kitang matuwid. Pero hindi yan mangyayari kung ang taong nasasakdal ay hindi nanampalataya sa kanyang Panginoong Hesus o doon sa nagtanggol sa kanya. So yun po yung tinatawag po nating justification. So this speaks of the standing before God, and in Christ we are clothed in His righteousness. So kung hindi dahil po sa katuwiran ng ating Panginoon na kanyang ibinihis po sa atin, wala pong deklarasyon ng pagpapawalang sala. Kaya hindi ho dahil sa ating sariling katuwiran o sa pagiging matuwid natin, tayo ho ay pinawalang sala. Okay? Kundi dahil po sa katuwiran ng Panginoon. And that is the righteousness of Christ instead of our sin. Christ's righteousness is credited to our account, and we have been declared righteous, holy, innocent, and guiltless because God is the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Kaya mapalad po ang isang Kristiyano, hindi dahil sa kanyang pagpapagal para maging matuwid, kundi dahil sa katuwiran ng kanyang Panginoon, siya'y pinapaging matuwid at siya ay pinawalang sala. Amen? Kaya i-treasure ho natin yung kaligtasan. Hindi lang basta tayo nagsasabing, I am saved, I am a Christian. But we know, even, sabi nga, sa level na ito, sa sinabi po dito ni Paul, na tayo po ay nilinis, na tayo po ay ginawang banal, at tayo ho ay pinawalang sala ng Panginoon. So verse 11, sabi dyan, ganyan ang ilan sa inyo noon. So hindi po sinasabi ni Paul na hanggang ngayon, ganun pa rin. Okay? Pero, subalit, dilinis na kayo. Ginawa na kayong banal at pinawalang sala ng Diyos. So ito yung nagdi-distinguish sa isang tunay na mananampalataya kumpara sa isang taong hindi lang pamantayan ng Biblia ang kanyang sinusunod. May bahagi pa rin ng kanyang buhay na sarili pa rin niya ang nasusunod. At ang sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili.
Okay? And sabi po dito is, we were justified. Tayo po ay pinawalang sala. So sabi po ng Romans 4:22-25, so ito po ay tungkol kay Abraham. Ano po? Kung siya po ay nanampalataya sa Panginoon, remember that? Ano po? Natakil po natin yan sa Book of James, series po natin sa Book of James, na it was credited to him as righteousness. Nung si Abraham po ay nanampalataya sa Panginoon. Bagamat ang context ho is about faith and works. Pero hindi po ibig sabihin na ang pagpapawalang sala ng Panginoon kay Abraham is just because of sa kanyang pag-aalay ng kanyang anak na si Isaac, kundi dahil sa kanyang pananampalataya at ito ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran. So yun po yung sinasabi po sa Aklat ng Santiago. Kaya faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Yan, sabi po dito is, ipinapaalala po dito ni Pablo na tayo pinawalang sala sapagkat ito ang naging dahilan kaya muling nabuhay ang Panginoon. Sabi dito, He was raised for our justification. Upang patunayan na siya lamang ang tanging Diyos na nag-aalay po ng kanyang pagliligtas para sa ating mga makasalanan. At kung tayo mananampalataya sa Kanya, tayo ay patatawarin at tayo ay idideklarang matuwid. Mga kapatid, kaya huwag tayong umasa sa ating sarili. Ano po? Huwag nating asahan ng sarili natin ang magsasalba sa atin mula sa sitwasyon natin. Ang Panginoong Hesus lamang po ang nagsasalba ho para sa atin. At hindi lang basta minsan lang tayo sinalba ng Panginoon. Hanggang ngayon po sa ating mga buhay. Makapangyarihan po ang ating Panginoon upang hanguin po tayo sa mga kahinaan natin. At sa mga kaisipan po nating alam nating hindi makakristyan at hindi para sa Panginoon. That's why, to remind us and to distinguish Christians from so-called Christians, na merong dalawang pamantayang sinusunod. So tayo ho, by the grace of God, kailangan ito po ang ipursuho natin, isang pamantayan lamang ang dapat nating ilalapat sa ating mga buhay. At ito ho ay ang katotohanan ng Panginoon. So this is a strong reminder for us to pursue the kingdom life. This is a strong reminder for us to pursue the kingdom life that is characterized by righteousness. And that is the completed divine work of regeneration, sanctification, and justification. Kompletong pong ginawa ng Panginoon ito. Nilinis tayo, ginawa tayong banal, at pinawalang sala tayo. Hindi po yan pending. Tandaan po natin yan. Yan ay naganap na sa atin. Ano po? Kaya make every way in our Christian life a life apart from the preceding sins by the power of the Holy Spirit. Let us pursue righteousness. Consistent with our calling. Consistent with our condition. Our spiritual standing before God right now in Christ. Ligtas na po tayo. Mahirap po magsabing ligtas pero nakikita sa atin kabaligtaran. Ang namumutawi sa bibig natin, kabulukan. Ang laman ng kaisipan natin, kasiraan ng iba. Di ba? So hindi ho magtutugma sa ating pagkatawag. Hindi ito magtutugma sa ating testimonya. Kaya ito ho ay paalala po para sa ating lahat. So make every way in our Christian life a life apart from the preceding sins mentioned in the passage. So sana hindi tayo idolater, sana hindi ho tayo extortioner, sana hindi ho tayo scammer, sana hindi ho tayo effeminate, sana hindi ho tayo homosexual. Ano po, nananatili sa ganitong kasalanan. Bagamat may pag-asa ho ng mga nabubuhay sa mga kasalanang ito. May pag-asa sila na makakilala at maliligtas sa Panginoon. Biyaya po ng ating Panginoon. Kaya
Still, ano po, ang challenge po sa atin, para sa atin, is layuan natin ang mga ganitong kasalanan at dalhin po natin ang mabuting balita. Kung may mga tao tayo nakikilala na nabubuhay pa rin sa mga ganitong kasalanan, ang kaligtasan ho ng Diyos ay para sa lahat. Ano ho, hindi ho pinagdamot ng Diyos ang kanyang anak. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen? Amen. Kaya muli, mga kapatid, single standard. Ano po, iisang pamantayan lang dapat, hindi dalawa o tatlo. Masisira ho ang ating memorya o ang ating kaisipan. Ano po, pagka hindi lang isa ang ating sinusunod. So next Sunday po, sa biyaya po ng Diyos, so we have the last point or yung ating last heading, and that is the domain for a single standard righteousness. So the rest of verse 11, ito po yung ating pag-aaralan. Ano po, sa biyaya po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa inyo pong banal na salita. Salamat po sa minsan pa na patuloy niyo pong ipinapabatid sa amin kung ano po kami ngayon, that we were washed, we were sanctified and justified. It's all of your grace, Panginoon. Lahat po ito'y biyaya po ninyo at kagandahang loob sa buhay po namin. At nawa po, magpaalala ito sa amin para naman sa aming pamumuhay, sa aming pong practices, Panginoon, na kami ay makilala hindi bilang isang taong walang pagkakilala sa iyo dahil sa kanyang mga practices na nabanggit po sa amin pong pinag-aralan. Kaya salamat po, Ama. Tulungan niyo po kami. Umaasa po kami sa inyong pong biyaya, Santong Espiritu ho, na patuloy po na mag-direct sa amin sa wastong pamumuhay at wastong pananaw sa pagiging mananampalataya po namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.